Mas gusto ko na lang na walang papa eh. Kasi pag dumarating siya, lasing eh. Tapos si mama, nilalabas niya lahat ng sama ng loob niya kay papa kapag lasing. So, ginagawa ni papa noon, lagi siyang binubugbog kapag lasing. Pag suntok ni papa sa mukha niya, tumalsik yung 4 na ngipin, tapos dumudugo yung bibig niya. Hindi ako makapaniwala na kayang gawin ng papa ko sa mama ko yun. Mahirap at magulong pamilya ang kinamulatan ni Loribel. Pang-4 siya sa 6 na magkakapatid na nakaabang sa kaunting perang maiuuwi ng kanilang ama sa pagiging panadero. Parang ikukumpara ko si papa at saka si mama. Somehow, feeling ko mas gusto ko pa rin si papa kahit ganun siya dahil kahit paano nakakakain kami. Umuwi siya sa amin once a week. So kakain kami ng 1 decent meal once a week. After that, wala na kaming kakainin whole week. Umaasa kami na dahil wala si papa, si mama ang sasalo sa amin. Si mama yung mag-aalaga, magpapakain man lang, mag-aasikaso ng kailangan namin. Pero ginagawa ni mama, lagi din siyang umaalis. So, iniiwanan niya talaga kami ng hindi namin alam kung saan kami pupunta. Na kahit piso, kahit tubig, wala kami. Wala kaming guidance, wala kaming father figure na alam namin na may matatakbuhan kami. Never siya nangumusta sa amin. Kami magkakapatid, parang wala kaming moral lesson na natutunan sa kanya. Dahil salat sa buhay, madalas hindi kumakain sina Loribel. Bunga nito, madalas na nag-aaway ang mga magkakapatid dahil sa gutom. Siguro mga gutom kami, ganyan. Nagbubugbugan, nag-aaway talaga kami sa bunutan, batuhan ng kung ano-ano. Wala kaming hindi namin naranasan na kaming magkakapatid, sama-sama kami nagsasaya lang. Kanya-kanya kasi kami ng diskarte. Hindi ko ma-imagine na pwede palang maging masaya yung magkakapatid. Dahil sa labis na kahirapan ni na Loribel, lahat na ng paraan ng pagtitipid ay ginawa na nila upang makarao sa pang-araw-araw. Pag nakapagbenta kami ng kung ano-ano, makakalakal, makabili man lang ng bigas, 1 kilong bigas, may sobra. Pero yung sobra na yun, wala namang kaming kuryente, wala din kaming ref. So ibibilad namin yun sa bubong ng bahay namin. So makalawang yun, maalikabok yun. Pag tinanggal namin yun, ando doon na rin kasama na yung tae ng pusa. Like, humahalo talaga siya doon. Pero we don't care. Tinatanggal lang namin yung tae ng pusa. Tapos, as is yun. Yun yung kakainin namin. Sa kanilang murang edad, iba't ibang responsibilidad na ang inako ng magkakapatid. Dahil walang maiiwan ang bunsong kapatid, napunta kay Loribel ang pag-aalaga nito. Yung youngest sister na yan, siya yung daladala ko kung saan-saan ako. Nung time na umiiyak na siya, kasi humingi siya sa akin ng pagkain, ang ginawa ko dun sa kapatid ko, sobrang inis ko, kumuha ko ng lupa talaga, sinaksak ko dun sa bibig niya. Dala ng matinding kahirapang pinagdaraanan, sumagi sa kanyang isip na wakasan na lang ang kanyang buhay. 13 years old ako, yan yung turning point ko eh. Doon talaga ako nagtanong kung may Diyos ba. Meron akong concept ng Diyos na nakatingin sa langit, tapos pinapanood lang akong naghihirap. Dahil namulat ako sa ganitong buhay, ito ang buhay. Dahil hindi ako nakakalabas sa outside world, wala akong comparison. Mula nung naipanganak ako, ganun yung buhay namin. Ganun na yung away, lasenggo, hirap. Pagod na ako na, ito na ba talaga yun? Everyday, gagawa ko ng paraan na kumain, tapos mag-aaway ang gulo-gulo ng bahay. Ito na ba talaga yun? Tapos ipinanganak ako sa mundo para maghirap, tapos eventually mamamatay rin lang. So kailangan ko nang mamatay ngayon kasi ipoprolong ko pa ba tong agony ko? Yun yung laging naglalaro sa isip ko. Sa kabila ng kanilang estado sa buhay, nakapagtapos pa din ng high school si Loribel. Ngunit tila suntok sa buwan para sa kanya ang makapagkolehiyo. Piling ko wala akong natutunan eh. Kasi pumapasok ka nga, walang kain, walang ligo. Wala naman kaming space sa bahay para magtambay. So, anywhere na may outlet na pwede kang mapuntahan, so pumapasok lang kami sa school. Hindi siya yung tipong mag-strive hard ako para makaahon ako sa hirap. Hindi. Nung nagkaroon na kami ng nagkaroon ako ng involvement sa church, yung meron kaming outreach church doon, nagbibigay sila ng hope, ng pwedeng maging ikaw. So, alam mo ba yun, na-open yung eyes ko, ay, maganda palang makapagtapos mag-aral. Sa gitna ng hirap at kalungkutan na nadarama ni Loribel, isang kapitbahay ang nagtiyagang mag-imbita sa kanya sa church. Sumama si Loribel dahil sa libreng pagkain, ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ito pala ang babago ng kanyang buhay.
pinaka-turning point ko. Dahil kahit after regular na akong nag-church ha, for some reason, iba yung reason ko ba't ako nag-church. Yung babae na to, na laging nagpupurso sa akin, na kahit hindi ko nakikitaan ng potential yung sarili ko, lagi niya ako nakikitaan ng potential. Lagi niya sinasabi sa akin na pastora daw ako. At that age, imagine nakitang. Tapos hindi pa street yung buhay ko, lagi niya sinasabi sa akin na may plano talaga sa'yo si Lord, di ba? Tapos hindi ko pa nakikita na pwedeng magbago yung buhay ko. Nakikita niya na ako na magbabago. Hindi talaga siya tumitigil. Tapos para siyang sirang plaka na paulit-ulit. Lagi siya nagsasabi, nag-recite siya lagi ng verse, tapos lagi siya nagsasabi ng maganda yung plano ni Lord sa'yo. Lagi niya sinasabi araw-araw. Doon ko naramdaman yung pagpupurso talaga ni Lord sa akin. Ito na kaya ang tuluyang babago sa buhay ni Loribel? Abangan yan bukas sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Nagpatuloy si Loribel sa kanyang pagiging aktibo sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa naimbitahan siya sa isang leaders training. At dahil wala pang karanasan makapag-travel, agad na sumama si Loribel. Doon ay nakaranas ng kakaibang pangyayari sa kanyang buhay si Loribel. Pero yun yung nagkaroon ako ng personal encounter kay Lord doon sa prayer mountain na yon. During the worship, natumba ako sa sahig, alam ko yung nangyayari, pero hindi ko magalaw yung katawan ko. Tapos umiiyak ako, nagpa-flash sa akin lahat ng pangyayari sa family na hindi ko alam na ang bigat na pala. Iniiyak ko, parang sinurrender ko siya lahat. Since then, sabi ko, iba na. Meron na akong bagong pangarap sa family ko. Kung sana maranasan nila yung ganitong pakiramdam, na grabe yung joy, yung peace. Ano yung ganong klaseng experience kay Lord, maranasan din sana ng family member ko. Bilang bahagi na ng pamilya ang turing kay Loribel, buong puso siyang binigyan ng full scholarship ng kanilang simbahan upang makapagtapos ng kolehiyo sa kursong theology. Ganito yung kondisyon namin. Magpapaaral kami sa inyo, pero dadaan muna kayo sa seminary para magiging maayos yung pundasyon nyo. So, nung time na yun, akala ko mag-aaral lang talaga ako sa seminary, tapos iraraos ko lang yun, tapos kukunin ko na yung gusto kong kurso. But eventually, sa loob ng seminary natagpuan ko talaga yung calling ni Lord. So, yung scholarship namin nun, tuition fee and miscellaneous. So, yung everyday mong pamasahe, pagkain, talagang wala. Lagi ako nasa prayer room, pray ako ng pray, Lord, paano naman to? Tapos nangungutang ako sa kung saan ando doon pa rin ako dun sa stage na kahit piso talaga wala. Everyday, struggle talaga. Dahil sa porsigidong makapagtapos, nangungutang ang ina ni Loribel upang may maibigay na pamasahe para sa kanya. Biyaya naman na nagkaroon si Loribel ng sponsor na nagbigay ng monthly allowance sa kanya. 2,000 monthly, tapos another year level, may another 5,000 monthly. So all in, naging 7,000 monthly. Yun na yung nagpo-full-time pastor na ako, at the same time, full-time student. Nagdoon ako nag-desire na Lord, sana naman hindi lang ako Bible study, sana naman mapasnacks man lang ako sa kanila. So grinant naman ni Lord. Naranasan ko talaga yung miracle niya. Ini-extend ko rin sa iba. Taong 2009, nang magbunga ang pagpupursigi ni Loribel, natapos niya ang kanyang 4-year theology course. Kalaunay, naging pastor si Loribel sa kanyang church. Nang makapagtapos, agad na nagtrabaho si Loribel sa isang printing company upang makatulong sa pamilya. Makalipas ang ilang araw, isang vision ang ibinigay kay Loribel. Meron kasi kaming morning prayer na every 4 a.m. Doon ko narinig kay Lord yung impression about Him. Narinig ko yung instruction ni Lord that you and Pastor Sam will lead a big church. I will bless you and your descendants when you obey. Ginawa ko siyang secret for how many months? Wala akong pinagsabihan. Nung month na yun na nag-visit siya, dun may impression sa kanya si Lord. Sabi sa kanya na parang listen to me daw, may sasabihin daw ako sa kanya. Ang in-impress sa akin ni Lord na sasabihin is pinaalala niya sa akin yung journal ko yung months ago. may strong urge talaga from the Holy Spirit to tell Him kung ano yung nakalagay dun sa journal. Yung page ng journal na yon pinakita ko sa kanya. Like pinabasa ko, tapos nanginginig pa yung kamay ko. Pastor, takot ako, diba? Days after that, nag-message siya sa akin, sabi niya, let's meet sa food court para maraming tao. Bring your journal. Will ni Lord, gusto ko magpakasal agad. Sabi ng ganyan. Bago ko sabihin sa mama ko, naramdaman na ng mama ko, may feeling na talaga ako na si Pastor Sam, sabi niya. Sabi ng papa ko, ay, ayaw pa talaga kita mag-asawa kasi bata ka pa eh. Pero kung si Pastor Sam, okay lang. In 2 months, kinasal kami.
Di nagtagal, agad ding nabiyayaan ang kanilang unang supling. Dahil dito, kinailangang tumigil ni Loribel sa pagtatrabaho upang matutukan ang anak. Sa gitna ng masayang buhay may asawa at kasiyahan sa paglilingkod sa Diyos, panibagong pagsubok ang dumating sa kanyang buhay. Magpatuloy pa kaya siya sa pagpapastor sa kabila ng matinding hamon na haharapin sa buhay? Abangan yan bukas sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Ang masayang buhay na ito ni Loribel ay napalitan ng lungkot nang ma-diagnose siya na mayroong lupus. Ngunit sa halip na sumuko, lalong nagpatuloy si Loribel sa paglilingkod sa Panginoon. Pa-worse ng pa-worse yung symptoms noon. Naka-wheelchair ako for 3 months. Hindi ako makakain sa sarili ko kasi para ako nakadikit sa bed. Tapos nagsimula sa joint pains pero naging bone pain siya na to the point na kahit skin lang nung talampakan ko, yung nakaapak sa sahig, yung pakiramdam ko, yung buto ko, pinapaddle siya ng bakal na talaga ini-squeeze talaga yung bones ko. Sabi ko, gusto ko na lang mag-serve kay Lord to the last minute. Sobrang intense, tas miraculously nawala siya. Sa kabila ng iniindang sakit, mas lalong nag-alab ang kagustuhan ni Loribel na maglingkod sa Panginoon. Kalaunay, muling nabiyayaan si Loribel ng panibagong supling. Habang nagpapahinga, nangusap ang dalawang anghel sa kanyang panaginip. One morning, gising na ako, tas hindi pa ako bumangon. Nakita ko yung sarili ko na nakaangat. Pag-ikot, nasa ibang location ako. Tapos, tinur ako ng 2 angel, tapos papalapit doon sa isang community. Alam ko yung size ng table, ng upuan, tapos pag ano yung itsura sa labas, tapos ano siya sa aerial view. Ganun siya, ganun ka-specific sa nakikita ko yung mga tao. Nakita ko yung community. Alam ko na Filipino community in a Muslim community. After the tour ng 2 angel, face-to-face ako, tapos ang sabi nila, go now. Wala namang inaksayang panahon si Loribel at agad na nagtungo ng Lanao kung saan siya pinadala ng kanilang simbahan upang magpastor. Nung nakita ko yung lugar na yon, very specific. Nakita ko yung structure na nakita ko in my vision. Pinuntahan ko, hinahanap ko yung lamesa na kung saan ako hinawakan ko siya, na pag lumuhod ako, alam ko yung size ng table. So the next day, nakaset up siya ng ganung ayos ang nakita ko in my vision. It was in Lanao del Sur, long before the Marawi siege happened. Prepare niya kami doon sa magiging open doors ng ministry for the upcoming siege. Makalipas ang 2 taon, sumiklab ang gyera sa Marawi. Naging evacuation center ng mga biktima ng gyera ang kanilang simbahan. Nadurog yung puso ko kasi feeling ko may magagawa pa kami pero wala na. It's beyond us. Wala kaming makuhang doktor na papasok this time. Beyond sa pagkain yung kailangan. Gusto naming tumulong pero walang doktor sa amin. Naiyak na talaga ako kasi yun nga, ang daming may sakit, skin diseases, mga sugatan doon, mga nakunan sila pero ilang araw na silang nandoon, wala namang intervention, 'di ba? Tapos may mga babies talaga na hindi na nag-survive. Tapos hindi naman yun nabo-broadcast doon sa area na yun. Tapos doon ako nag-desire talaga na sana maging doctor din ako kasi pag napunta kami ulit sa gitong sitwasyon, at least alam ko na yung gagawin ko. Kasi at first aid, hindi ko talaga alam. Bukod sa sariling pangangailangan at kaligtasan, naging abala sa pagtulong si Loribel sa mga biktima. Dito ay tumambad sa kanya ang nakalulunos na sinapit na mga biktima at ang kawalan ng tulong medikal na lubha nilang kailangan. Paano maiibsan ang hamon na ito na hinarap ng mga biktima? Abangan yan bukas sa pagpapatuloy ng kwento ni Loribel. Nang matapos ang gyera sa Marawi, umusbong ang panibagong panawagan para kay Loribel. Nakaset na kami na bumalik. Sabi ko, Lord, ba't pa kami babalik? Parang in my heart, kung kailan tapos na yung war, settled na, maayos na yung church, okay na. Bakit kailangan pa namin bumalik? I really heard the Lord audibly. Sabi, kasi nga magdo-doctor ka. Ganun siya ka-literal. Like, ang narinig na boses ay ibinahagi ni Loribel sa mga kasamahan sa ministry. Tiempo naman na isa sa kanyang kasamahan ang may kakilalang nais magbigay ng sponsorship sa nais magpursu ng medicine.
Gusto daw niya mag-sponsor ng isang medical student, napaka-specific. Tapos nung pag-email ko sa kanya, kung ano yung reason ba't ako magdo-doktor, sabi niya, privilege daw yun na maging part nung calling. Tapos nung sinabi ko yun sa kanya yung estimate, sabi niya, sige, ako bahala sa 4 years. Kaya when he calls, he provides. Muling nanariwa kay Loribel ang hirap na pinagdaanan ng mga panahong nag-aaral pa siya. Ngunit sa pagkakataong ito, mas magiging mahirap kay Loribel dahil may iba na siyang responsibilidad na kailangang gampanan. Unang-una, dahil may scholarship ako eh. So, kailangan ko maging faithful steward, diba? So, kailangan kong tapusin to. Tapos, pangalawa, calling to eh. It's all for the glory of God. So, iniisip ko na lang, it's an honor no, to suffer for Christ's name. Tumulo yung luha ko nung nag-yes ako. Kasi sabi ko, Lord, kung ganong klaseng hirap ulit, kaya ko yun noon kasi wala akong anak. Pero this time, meron na akong anak. Kasi syempre may 2 anak ka na merong needs na rin. Hindi naging madali para kay Loribel na pagsabayin ang pag-aaral, pagiging ina at asawa. Dahil dito, muling na-trigger ang kanyang sakit na lupus. Talagang I push myself to the limit. 30 minutes a day for 1 month lang yung tulog ko. Yung 30 minutes na yun, hindi yun natulog ako ng 30 minutes ha. Combination na siya nung mga naps ko. After 1 month of doing it, lupus na pala yung bumalik. Actually, hindi ko alam. Kasi ang tagal na niyang hindi nag-flare. 11 years siyang silent. Biglang may malaking bukol na kasing laki ng kamao dito sa diig ko. Ang bilis niyang lumaki. Naku, konti na lang, matatapos ko na tong final exam. So, kailangan ko talaga tong tapusin, Lord. Kailangan ko tong tapusin bago ako pumunta sa doktor ko. Tiniis ko muna yung pain reliever ng pain reliever. Matupad pa kaya ni Loribel ang calling niya na maging doktor? Abangan yan bukas sa pagtatapos ng kanyang kwento. Importante talagang alam mo kung ano yung narinig mo kay Lord. Para all your effort directed towards that goal na hindi sayang, hindi to in vain kasi alam mo, ito yung direction na gusto ni Lord sa'yo. Patuloy na kinakaya ni Loribel na pagsabayin ang pag-aaral at pagiging ina hanggang sa makatungtong siya ng 4th year kung kailan ay muling nabuntis si Loribel. Nung nabuntis ako, feeling ko wrong timing. Kasi after 9 years, ngayon pa ako mabubuntis kung kailan graduating ako. Pangalawa, natakot ako kasi baka malimitahan ako sa mga kilos ko sa hospital. Mga exposure ng radiation. Sa kabila ng mga hirap na dinadanas ni Loribel, hindi naman siya pinabayaan ng kanyang asawa. Labis na pinakita ng kanyang mister ang suporta sa kanya at inako ang responsibilidad sa pamilya habang abala sa pag-aaral si Loribel. Parang wala na akong iisipin, mag-aral lang. Bahala siya sa resources, bahala siya sa mga bata, concern sa buhay, bayarin. Magpapakita siya doon in the middle of the night, sa dorm, mag-drive sila kasama ng mga bata. May baon silang paborito kong pagkain, like adobo or ano man yung maisip kong kainin. Kasi nga, girls, dorm, bawal ang mga lalaki. Ay, imagine, mag-stay lang sila ng 10 to 15 minutes, tapos ang drive nila 2 oras. Noong nakaraang taon lang ay nakapagtapos si Loribel sa kursong medisina. Sa kasalukuyan ay sumasailalim siya sa internship sa isang pribadong ospital. Hindi ko nakikita na umangat ako eh. Hindi ganoon yung pakiramdam ko eh. Ang pakiramdam ko lang ay meron na akong resources to help others. It's very humbling. Wala akong pride na maipagmamalaki talaga. Kasi sa akin, obedience to eh. So, it's regardless na kung ano yung pangyayari, ano yung nararamdaman ko, it's just about God. Everything else is just peripheral when I fix my eyes on Jesus. Ngayon ay patuloy na nagpapagamit ang pamilya ni Loribel sa gawain ng Panginoon. Nagpapastor sa kanilang simbahan ng kanyang mister. Nakakilala na rin sa Panginoon ang kanyang mga magulang. Kung dati ay parang aso at pusang nag-aaway, ngayon ay halos hindi na mapaghiwalay. Nakakilala na rin ang mga kapatid ni Loribel sa Panginoon. Maganda yung plano ni Lord sa'yo. Kasi dati walang effect yan sa akin. Nung sinasabi yan sa akin na hindi pa ako totoong Kristyano, maganda yung plano ni Lord sa'yo. Hindi ko nakikita yun. Sana maganda. But looking back, nga, Lord, ang ganda. Walang nangyayari sa akin na hindi inalaw ni Lord. So, yun yun yung nasa heart ko. And dahil inalaw niya to, may blessing na may dahilan siya kung bakit.
yun laging nasa isip ko, may maganda siyang dahilan kung bakit. Because the Lord knows, no, kung kailan kanya pagpapalain. So, mabuting bagay lang ba ang pwedeng ipagkatiwala ni Lord sa atin? Hindi din ba pwede ang pagsubok? So, be thankful always.